Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Atin munang balikan ang sitwasyon nila Lino sa kabilang mundo kung saan sila naglalakbay. Kinagabihan ay handang-handa na ang bulwagan para sa gaganaping selebrasyon para sa kaarawan. Halos kakalubog lang ng araw ay may kumakatok na sa pintuan ng kanilang bawat silid. Noong kanilang pagbuksan ay ang mga tagapaglingkod na iyon ng tahanan ng baron. Ipinapasundo na raw sila. Kaya naman, isa-isa nang nagsilabasan sina Lino, Tingting, Kulas at Mancio. Maagang lumabas ng silid sina Artemis at Clea upang magmanman sa paligid. Nakita nilang kakalabas lang din ng silid nina Kanso at Tiara. Pagkalabas nila sa isang villa, ay nakita nilang nasa labas sina Clea at Artemis. Nilapitan ang mga iyon ni Kulas at Mancio. Artemis, anong problema? Bakit? Para kang kumain ng kaping puro at walang asukal. Ang pait ng itsura mo eh. Wika pa ni Mancio. Sumagot naman si Artemis. Hindi ito ang oras para makipagbiruan, Mancio. May mga nakapasok na kalaban. Ha? Kalaban natin? Tanong pa ni Kulas. Hindi, kalaban ng baron. Hindi ko alam kung saan sila galing at kung paano sila nakapasok. Pero sa tingin ko, ay may balak silang guluhin ang selebrasyon. Hindi rin ako sigurado kung sino-sino sila. Pero isa ang sigurado ako. May mangyayaring hindi maganda sa selebrasyon, kaya maging alisto kayo. Sabi naman ni Kulas. Hindi kaya dapat sabihin natin ito sa baron? Anong sasabihin mo sa kanya na may nakapasok na kalaban sa bayan nila? Sino ang ituturo mo? Mas mabuting maging alisto na lang kayong lahat sa loob. Hindi kami papasok ni Clea. Sa labas kami magbabantay. Siguradong hindi kayo kasama sa target ng mga kalaban ng baron. Kaya kayo ang maaaring makapagligtas sa pamilya niya nang hindi maikukonsidera ng mga kalaban. Sabi naman ni Mancio. Akala ko naman happy-happy lang tayo dito ngayon. Kakain at iinom. May kalaban pa rin pala. Oo, kaya ibukas mo ang inyong mga mata. Hindi puro bibig lang kapag nasa lamesa ka na. Oo na, alam ko naman yun. Pabugnot na sagot pa ni Mancio. Ilang saglit pa ay humuni na ang trumpeta. Hudyat para magsipasok na ang lahat sa bulwagan para sa pagsisimula ng selebrasyon. Sige na, pumasok na kayo. Wika pa ni Artemis. Tumango sina Kulas at Mancio at dahan-dahang naglakad papasok ng bulwagan. Nakita nilang nasa mahabang lamesa nakaupo sina Lino at Tingting. Nakasama rin nila Kanso at Tiara. Tumayo ang baron at ipinakilala ang pinakamahalagang panauhin. Walang iba kundi ang hari ng Zapiro, si Kanso. Tumayo si Kanso upang magbigay ng kaunting mensahe para sa may kaarawan. Tapos nagpalakpakan ang lahat ng mga maharlika, konseho at mga pinuno na kasama sa selebrasyon. Matapos ang pagpapakilala at kaunting programa, ay pinasimulan na ang pagtatanghal sa harapan ng main table. May isang magikero, dalawang babaeng assistant na nag-a-acrobatic, at mga payasong nagpapaikot-ikot sa kamay ng mga baston na may apoy ang dulo. Sabay-sabay nagpe-perform ang lahat. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga maharlikang nanonood. Sabi naman ni Mancio, ay, ganyan lang, tuwang-tuwa na sila. Samantalang sa atin, simple lang yung ganyan eh. Parlor tricks lang yan, sa kaarawan ng mga below 7 years old. Sabi naman ni Lino, hayaan mo na ba yung Mancio?
Bihira naman kasi sa kanila dito ang may mga ganyang pagtatanghal. Kasi manlalakbay din ang mga ganyan. Hindi katulad sa atin na basta may peryahan, madalas ay may ganyan talaga. Hindi na sumagot pa si Mancio at nag-focus na lang sa pagkain ng mabilisan. At noong makatapos sa pagkain, ay paunti-unti na lang silang umiinom ng wine. Hanggang sa maghanap ng volunteer ang magikero. May mga kababaihan naman na isinisigaw ang pangalan ni Serafin, ang binatang may kaarawan. Kahit ayaw nito, ay napilitan na rin tumayo noong tinanguan ng amang baron. Inalalaya naman siya ng dalawang magagandang dilag na assistant ng magikero. Itinali sa ruleta ang anak ng baron at dahan-dahang ipinaikot. Pigil hininga naman ang lahat ng nanunood sa palabas. Unang bato ng punyal ng magikero ay sa bandang gilid ni Serafin tumama. Maging ang binatang si Serafin ay pinagpapawisan din ng malamig sa kaba. Sunod na pagbato ay sa gitna ng hita. Tila umurong paatras ang alaga ng binata sa takot na iyon ang matamaan. Nagtuloy-tuloy ang pagbato hanggang sa maglagay ng isang mansanas sa ulo ng binata. At iyon ang huling babatuhin ng punyal. Dumagdag pa sa kaba ang tunog ng tambol na pang-suspense ang ritmo. Hanggang sa bumuelo na ng pagbato ang magikero, sapul ang mansanas. Nakahinga ang lahat at nagpalakpakan. Lingid sa kanilang kaalaman na inihahanda na ng salamangkero ang isang may kalakihang punyal na nilagyan niya ng lason ang dulo para kahit saan ito tumama sa katawan ng binata ay magiging sigurado na ang kamatayan nito. Hindi pa naaalis sa pagkakatali ang binata ay nagpakitang gilas naman ang dalawang dalaga na mag-exhibition na nagjagil ng 3 punyal. Pero sina Lino at Kulas ay hindi na maganda ang pakiramdam. Mukhang may masamang mangyayari. Lalo at naalis na ang atensyon ng mga tao sa anak ng baron. Kitang-kita ni Kulas ang kakaibang ngiti ng salamangkero noong iangat ang isang punyal at nakatingin sa binatang anak ng baron. Pagbuelo pa lang noon na bumato ay mabilis nagkatinginan sina Lino at Kulas. Kinuha ni Lino ang malaking tansong pinggan na pinaglalagyan ng mga prutas at mabilis ibinato sa direksyong tinutungo ng punyal. Si Kulas naman ay mabilis ikinumpas ang mga kamay paturo sa 2 upuan sa likuran ng salamangkero nang walang nakaupo. Binuhat iyon ng ipo-ipo at malakas na pumalo sa likuran ng salamangkero, kaya nawalan iyon ng malay. Ang ibinatong punyal naman ay bumaon sa pinggan na inihagis ni Lino. Agad nagkagulo ang lahat. Huminto sa pagjagil ng punyal ang 2 babae at ibinato ang tig-3 punyal nila sa binatang si Serafin. Mabilis nakalapit roon sina Mancio at Tingting at iniharang ang isang lamesa sa lalaki. Kaya lahat ng ibinatong punyal ay doon bumaon. Pagkatapos ay kinalagan nila ang binata. Sumugod naman agad ang mga tauhan ng baron sa 2 dalaga. Pero hindi nila ito nahawakan nang may mga lalaki mula sa itaas ng bulwagan ang pumapana. Sapul ang 4 na kawal sa ibaba. Agad naglabas ng espada si Kansu. Pinalibutan naman ng ilang kawal ang baron. Pero may mga kalalakihan rin na lumapit at pinagsasaksak ang mga kawal ng baron. Hinila ni Kansu at Tiara ang baron at ang asawa nito saka dinala sa may gilid, kasama ng anak nilang si Serafin na dinidepensahan naman nila Tingting at Mancio. Algumer, anong nangyayari? Sino rito ang kalaban at hindi? Tanong pa ni Kansu dahil tila mga miyembro lang din ng kawal ng baron ang nagtatraidor sa kanila. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang mga bumaliktad na. Ilan sa mga miyembro ng konseho ay ginilitan na ng liig. Kaya naman nagkagulo na talaga ang lahat ng nasa loob. Nagsalita si Lino. Kanso, depensahan niyo ang pamilya ng baron. Kami ni Kulas ang bahala sa mga lalapit. Biglang nagkaroon ng formation ng 10 kawal sa harapan nila.
Tumabi kayo, Haring Kanso! Wala kayong kinalaman sa usapin ng bayan na ito kung ayaw niyong madamay! Nagsalita naman si Kanso. Sinong may pasimuno ng kuditang ito? Mananagot sa kaharian ng Sapiro! Wala ka na roon, Haring Kanso! Sagot pa ng isang nakatataas na kawal at sabay-sabay ng sumugod. Sabay na ikinumpas ni Kulas at Lino ang kanilang mga kamay papaharap. Nakabuo ng malakas na shockwave si Lino mula sa pinagsamang kuryente at tigalpo. Si Kulas naman ay nagpakawala ng isang malakas na bulto ng hangin. Kaya noong tumama iyon sa mga kawal ay nagsitalsikan ang mga iyon. Maging ang tarangkahan ng bulwagan ay nasira. Nakita nilang naglalaban na rin sa labas ang mga kawal. Maging sina Clea at Artemis ay abala na rin masyado sa laban. Lumabas ng bulwagan sina Kulas at Lino. Nakasunod naman sa likuran nila sina Algumir at Kanzu. Iyo, depensaan niyo ang mag-ina ko! Wika pa ni Algumir at sumugod na rin sa mga kawal na nag-aaklas sa kanya. Naiwan sina Mancio, Tingting at Tiara sa may bukana ng bulwagan habang nakadepensa sa asawa't anak ng baron. Nakapagtataka dahil napakarami ng kawal na kasama noong mga nag-aaklas. Talikuran sina Kansu at Algumir sa pakikipaglaban para maprotektahan nila ang likurang bahagi ng bawat isa. Nagsalita si Lino. Baron, anong problema ng mga kawal mo? Bakit bumaliktad ang iba? Sabi naman ng baron. Kasi nakumbinsi sila ng pinsan ko na sumapi sa kaharian ng Largosa. Ang iba sa kanila ay dinukot ang kanilang pamilya para mapilitang bumaliktad at sa kanila kumampi. Ah, ganun ba? Ibig sabihin, hindi sila dapat patayin. Tulong ang kailangan nila para mabawi sa kalaban ng kanilang pamilya. Kulas, basain mo ng tubig ang paligid. Wika pa ni Lino. Inilapat ni Kulas ang kanyang kamay sa lupa at mula sa isang malaking fountain ay umagos papalapit kay Kulas ang tubig at ikinumpas niya naman sa buong paligid. Mabilis na gumapang ang tubig. Napangisi lang ang karamihan ng mga kalaban dahil ano bang magagawa sa kanila ng tubig na hanggang sakong lang ang lalim. Tinignan ni Lino ang baron at sinabing, Baron, utusan mo lahat ng kawal na kampi sa iyo na umatras at umakyat sa hagdan ng bulwagan. Ha? Bakit? Basta, magtiwala ka. Wika pa ni Lino. Tinignan naman noon si Kansu at tumango naman ang huli. Sinabi ng baron sa mga tauhan niya na umatras. Pagkaatras noon ay sumugod din ng nakangiti ang mga kalaban sa pag-aakalang makukorner nila ang lahat ng nasa loob ng bulwagan. Pero nahinto sila noong makitang kumumpas si Lino sabay itinuro ang lupa. Mula sa kanyang kamay ay may guhit ng kuryente ang bumaba at gumapang sa lahat ng nilalang na nasa tubig. Lahat silang naroon ay nangisay at isa-isang bumagsak sa lupa. Ilang saglit lang ay wala nang natirang nakatayo. Natulala ang baron. Bakit mo sila pinatay lahat? Wika pa nito. Hindi pa sila patay. Nawalan lang ng malay. Ipag-utos mo sa mga kawal mo na hulihin lahat ng yan at ikulong. Saka nyo alamin ang dahilan ng bawat isa kung bakit sila bumaliktad. Tulungan nyo ang mga maaari pang mabawi ang katapatan. Seryosong wika pa ni Lino. Napalingon silang lahat nang may sumigaw mula sa loob. Pagkalingon nila ay ang magikero iyon na may dalang espada at papasugod na sa binatang si Serafin. Sinalubong naman iyon ng baron at diretsong sinaksak ng espada na tumagos sa katawan. Isa-isa namang nilapitan ng asawa ng baron ang dalawang dalagang asasin na parehong walang malay na nakahandusay pa sa lupa at isa-isang ginilitan ng leeg. Kaya nagkikisay na lang iyon pareho. Hinayaan na lang din ni Lino na gawin iyon ng asawa ng baron. Lalo at buhay nilang buong pamilya ang pinagtangkaan. Matapos ng kaguluhan ay nagsibalikan na ang lahat sa kanilang mga silid. Pero bago umalis ay nagpasalamat muna sa kanila ang baron dahil sa ginawa nilang pagliligtas
sa buhay ng buong pamilya nito. At kung nagkataon na hindi tumulong si Lino at Kulas, ay maaaring naagaw na ng mga kalaban ang pamamahala sa kanilang bayan. Sabi naman ni Kansu na huwag mag-alala dahil patuloy siyang susuporta rito para sa kapayapaan. Pagkapasok lang nila Kulas, Lino, Mansyo at Tingting sa kanilang silid ay agad ring may kumato. Pagkabukas nila ay si Kansu at Tiara pala iyon. "Oh, Kansu, bakit?" tanong pa ni Kulas. Sabi naman ni Kansu, "May dumating na scout ang baron. Manipis na ang bilang ng mga durlak na nasa pasong dugo. At baka bago pa mag-umaga ay wala ng durlak sa bahaging ating daraanan. Kaya sasamantalahin na natin ang pagkakataong iyon para makatawid. Magpahinga na tayo ng maaga at maaga rin tayong aalis. Nagpahanda ako sa baron ng ating mga dadaling tubig at pagkain sa ating paglalakbay. Kaya wala na tayong poproblemahin." "Sige Kansu, salamat," sagot naman ni Lino. Tapos umalis nang muli ang mag-asawang Kansu at Tiara. Hindi nagtagal ay pumasok na rin si Artemis para matulog. Halos magkakasabay na nga silang namahinga. Kinabukasan, madilim pa ang paligid, ay gising na ang iba nilang mga kasama. Nasabi na lang ni Tingting, "Ano ba naman itong mga kasama nating engkanto? Parang mga ibon kung matulog eh. Umiidlip lang." Sabi naman ni Lino, "Hayaan mo na. Kapag may magandang pagkakataon naman tayo, ay matutulog tayo ng mahaba sa kabundukan." Bumangon na sila at dumiretso sa kusina. Naroon ang mga pagkain at inumin na kanilang babaunin. Sabi ni Kansu, "Sige na, magkarga na kayo ng makakaya nating dalhin. Kailangan na nating umalis kaagad habang wala pang namamata ang durulak sa daan." Ilang saglit pa ay dumating na ang baron na si Algumir. "Haring Kansu, isang karangalan ang pagdaan at panunuluyan mo rito sa aming bayan. Ipagpaumanhin mo ang kaguluhang nangyari kahapon. Nadamay pa kayo. Ngayon ko masasabing tama ang sabi mo sa akin na kahit iilan lang kayo, ay para ka na rin may kasamang isang pulutong ng mga kawal dahil sa kakayahan na meron ang mga kasama mo. Bago kayo umalis, ay meron ako ibibigay sa iyo. Heto oh." Wika pa ng baron habang inilalatag ang isang mapa sa lamesa. "Ito ang mapa ng Tawid Kontinente. Itong may nakalagay na marka ay sikretong lagusan na ginagamit namin kapag nangangalakal kami ng pagkain at mga kagamitan. Ligtas dumaan sa rutang iyan. Yun nga lang, medyo makipot. Maaari kayong makasagupa ng iba't ibang mga nilalang. Pero at least, hindi sila mga drulak. Hindi bumabagtas ang mga drulak sa daan na iyan dahil masyadong makipot para sa kanilang malaking bilang kapag lumalakad. Kaya maaari kayong dumaan dyan, basta mag-iingat lang kayo." "Maraming salamat Algumir," wika pa ni Kansu. "Hindi, mahal na hari. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ng aking pamilya at aking bayan. Kaya habang buhay ako may utang sa iyo." "Ikaw bahala Algumir. Matatagalan pa bago ko makuha ang anak mo para magsanay sa kaharian ng Sapiro dahil hindi pa tiyak kung gaano katagal ang gugugulin sa aming paglalakbay. Pero sinisiguro ko sa iyo na kapag nakauwi na kami ng Sapiro ay magpapadala ako kaagad ng mensahe sa iyo." "Maraming salamat mahal na hari. Ipapahatid ko kayo sa aking mga tauhan hanggang sa dulo ng pasong dugo. Hanggang doon lang sila at kayo na ang magpapatuloy sa paglalakbay." "Oo Algumir, malaking tulong na iyon. Makakatipid kami ng 1 hanggang 2 oras sa paglalakad kapag nakasakay kami sa kalesa." Ilang saglit pa ay nakaparada na ang 2 karuwahe sa labas. "Hanggang sa muli kaibigan," wika pa ni Kansu at tumalikod na upang sumakay sa karuwahe. Tinanguan lang nila Lino at Kulas ang baron saka sumakay sa ikalawang karuwahe. Inihatid na nga sila ng karuwahe ng baron hanggang sa pasong dugo. Saka sila nagsimulang maglakad mula roon. Habang naglalakad ay tahimik ang lahat. Ilang saglit pa ay nagsalita si Tingting. "Clea, anong meron sa lugar na ito? Bakit ako kinikilabutan?
at parang takot na takot ang pakiramdam ko eh. Sabi naman ni Mancio, "Oo bay, ako rin, nararamdaman ko rin yan." Sinagot naman sila ni Clea, "Nasa pasong dugo kasi tayo. Halos bumaha ng dugo sa lugar na ito. Ito ang boundary ng dalawang kontinente. Dito ginaganap ang malakihang digmaan. At ang pinakamadugong nangyari rito ay iyong habang nagdidigmaan ang apat na malalaking kaharian ay bigla ring sumalakay ang mga Drulak. Kaya ang nangyari ay nagkampi-kampihan na lang muna ang apat na kaharian laban sa mga Drulak. Halos maubos ang mga kawal ng bawat kaharian. Nabawasan rin naman ang bilang ang mga Drulak pero hindi ganun karami. Kaya para makatakas ang mga hari at ilang natitirang kawal, ay inialay ng kanilang mga pantas ang kanilang mga buhay upang magsagawa ng isang malakas na spell na gagawa ng ilusyon ng mga kawal na tumatakas patungo sa kanlurang bahagi ng pasong dugo. Sinundan iyon ng mga Drulak sa pag-aakalang totoo ang kanilang nakikita. Pagkatapos ay nagsama-sama naman ang kapangyarihan ng tatlo pang malalakas na pantas para piliting sumabog ang bulkan sa unahan. Dahil sa biglaang pagsabog ng bulkan, kaya marami ang napinsala sa panig ng mga Drulak na kasalukuyang sumusunod sa hinahabol nilang ilusyon. Kaya ang lugar na ito ay nagkaroon ng sariling nakakakilabot na aura dahil sa dami ng dugo na dumanak rito. Ganun pala yun. Parang kung maglalakad rito mag-isa, ay baka mabaliw ang tao eh. Dahil sa takot na hindi maintindihan. Wika pa ni Tingting. Makalipas ang 3 oras ng paglalakad, ay nagsisimula ng lumiwanag ang kapaligiran. Malapit na rin silang makalayo sa pasong dugo nang makakita sila ng pulutong ng mga Drulak na naglalakad sa unahan. Mabilis sumenya si Artemis na lumiko sila ng daan. Imbis na sa pangkaraniwang daan ang kanilang direksyon, ay tinungo nila ang kasukalan kung saan makapal ang mga puno at patataas din ang talahib. Tila naamoy pa sila ng mga Drulak dahil ilan sa mga iyon ay nagsitakbo papasunod sa kanilang direksyon. Mabuti nga at inabutan sila kaagad ni Artemis ng dahon na kakatasin sa palad at siyang ipupuna sa kanilang balat, leeg at mukha para hindi sila maamoy ng mga Drulak. Nagsihiga rin silang lahat sa ilalim ng masukal na talahiban para hindi sila makita. Hindi sila pwedeng makita ng mga Drulak. Masyado iyong marami at siguradong wala silang magiging laban kung haharapin nila sa ganoong pagkakataon. Makalipas ang ilang minutong pagpapaikot-ikot ng mga Drulak sa bahaging iyon, ay umalis na rin naman agad noong walang matagpo ang ibang nilalang. "Sa kabayata ako mamamatay rito, Kuya Lino. Mas mabuti pa yung sumusugod tayo sa kuta ng mga aswang kaysa sa ganitong tinutugis tayo ng mga Drulak. At least sa mga aswang ay alam nating kaya nating matalo sa pamamagitan ng magandang laban at mga sandatang meron tayo. Pero ito mga Drulak, maliban sa malalaki na nga, may kakaibang tibay pa." Mahabang paliwanag pa ni Tingting. Sumagot naman si Kanzu, "Oo Tingting, tama ka. Kahit ang sarili kong hukbo ay hindi ko basta-bastang isusugod sa teritoryo ng mga Drulak. Pagkabalik ko sa Sapiro ay pasisimulan ko ang paghuhukay ng malawak at malalim na kanal sa paligid ng kaharian. Ayon pa kasi kay Algumir, natakot ang mga Drulak sa malalalim na bahagi ng tubig dahil hindi sila marunong lumangoy. Yun ang dahilan kaya may nakapalibot na anyong tubig sa bayan nila. Pero iyong kanila ay may nakahandang langis na ibubuhos roon kapag sumalakay ang mga Drulak para masigurong kahit gumamit ng balsa ang mga Drulak ay hindi uubra." Sabi naman ni Lino, "Oo Kansu, magandang plano yan para hindi basta-bastang makalapit ang mga Drulak sa kaharian mo. At kung posible siguro, mag-isip na kayo ng epektibong paraan kung paano pumaslang ng mga Drulak. At kapag may namataan kayong Drulak na tumatawid malapit sa teritoryo nyo, ay simulan nyo na ang pagtugis. Huwag nyo nang hintayin na makarating pa sa kaharian nyo mismo. Pero sa paraang panakaw lang. Iyon bang pa isa-isang pagpaslang?
para hindi agad matawag ang atensyon ng karamihan. Oo Lino, naisip ko na rin yan. Yan nga ang dahilan kaya gusto ko rin makausap si Duran. Pagtatanong ako ng paraan kung paano gagawin niya sinasabi mo. Sila kasi ng mga Nephalim ay mga malalaking nilalang kumpara sa lahi namin ng mga pangkaraniwang engkanto lang. Kaya mas kaya nila makipaglaban sa mga drulak ng mano-mano. Sa laki at lakas ay may laban sila. Nabalitaan ko na ikaw ang umubo sa lahat ng mga drulak na sumugod sa pamayanan nila Duran dati. Ay, hindi naman ako. Siyempre, sila sa unang bugso. Pero noong halos magapi na lahat, ay sinabi ko kay Duran na gamitin ang kapangyarihan ng harem para iyon ang gagamitin kong panlaban sa mga drulak. Talaga Lino? Pero hindi basta-basta ang kapangyarihan na meron ng harem. Walang nilalang ang kakayaning ikarga iyon sa katawan nang hindi sumasabog dahil sa sobra-sobrang kapangyarihan. Mabuti at kinaya mo. Oo, kinaya naman dahil marami naman akong lalagyan ng kapangyarihan sa loob ko. Nariyan ang Kyanite, Kidlat at Sinukuan. Ipinasa ko yun lahat sa kanila para hindi ako sumabog. Sa tingin mo ba Lino, paano namin lalabanan ng mga drulak nang hindi kami nauubos? Wala rin sa amin ang may kakayang humawak ng harem. Kahit pa nga ang mga pantas ng kaharian ay hindi nila kakayanin. Masyado iyong malakas. Hindi ko alam Kansu eh. Siguro si Duran na lang ang kausapin mo. Matalino naman yun at maraming ideyang alam. Oo Lino, tama ka nga. Sagot pa ni Kansu. Ilang saglit pa ay sumenyas na si Artemis na huminto na muna ang lahat. Tapos sinenyasan niya si Clea na sundan siya. Iyon pala, naroon na sila sa pasukan ng lagusan na nasa mapa. Kailangan mo nang siyasatin kung ligtas ba iyong daanan bago hayaang makalapit roon si Haring Kansu. Makalipas ang ilang minuto ay sumenyas na nga sa kanila ang dalawa, kaya sumunod na rin sila agad. Inilabas nila ang mga sulok na ipinadala sa kanila ni Algumir para may tanglaw sila sa loob ng kuwebang daraanan. Bay, hindi pa ba tayo kakain? Nagugutom na ako eh. Uy ka pa ni Mancio. Si Kansu naman ang sumagot. Mamaya na tayo kumain Mancio kapag nakarating na tayo sa lagusan nitong kuweba. Mahirap kasi kung makukorner tayo rito ng kahit anong nilalang. Isa lang ang daan papasok at papalabas. Bilisan na lang natin maglakad para makalabas rin tayo rito agad bago pa lumubog ang araw. Tumango lang si Mancio dahil alam niyang may punto rin naman ang sinasabi ni Kansu. Lumipas ang mahigit 5 oras ng paglalakad ay may nakita na silang liwanag sa unahan. Mukhang malapit na tayo sa lagusan, pero humanda kayo dahil hindi natin alam kung anong meron sa bahaging iyon. Baka may mga nag-aabang na nilalang na maaari nating makalaban. Wika pa ni Artemis. Ilang saglit pa ay naroon na nga sila sa dulo. Pagkapang na lumabas sina Artemis at Clea. Tapos nilibot muna ang paligid kung wala bang mga nakahandang patibong. Noong masigurong ligtas naman, ay humuni ang mga ito na parang normal na ibon. Naintindihan naman agad iyon ni Kansu. Tara na raw. Tumango si Lino at sumunod na rin. Pagkalabas nila ay nasa itaas sila na bahagi ng lambak. Medyo malayo pa ang lalakarin pa ibaba, pero hindi na iyon kalayuan sa makapal na kagubatan. At ayon pa kay Kansu, iyon na ang pamayanan nila Duran o ng mga Nephalim. Noong makalapit kina Artemis ay sinabi noon, Kansu, doon tayo pupwesto at magpapahinga hanggang bukas. Hindi sapat ang oras para makababa tayo hanggang sa bahagi ng makapal na kagubatang iyon. Kaya dito na tayo magpapahinga. Pagkarating nila sa itinurong pwesto ni Artemis, ay halos magkasabay-sabay sa pag-upo sina Lino, Kulas, Tingting at Mancio. Maging sina Clea at Tiara ay halatang pagod na pagod rin. Mabuti na lang talaga Kuya Lino at 3 doble ang suot kong medyas. Kaya kahit papaano, hindi pa ako nagkakapaltos. Pero nanginginig na ang mga paa ko sa pagod eh. Oo Ting, tama ang ginawa mo. Ako rin nga eh. 3 doble rin ang gamit kong medyas.
Lalo at combat shoes ang suot natin. Mas madali tayo magkakapalto sa ganito kung manipis lang ang medyas. Dahil sa makikita na pagod sina Tingting at Manshu, kaya sina Tiara at Clea na ang naghanda ng mga pagkain nila. Napadala pa ng baron na si Algumir. Agad nagsikuha ng tinapay at inihaw na karne sina Tingting at Manshu. Sumunod na rin ang lahat. Walang umiimik sa kanila at nakafocus lang sa pagkain. Noong makatapos kumain ay nagkanya-kanya na ring hanap ng pwestong matutulugan. Doon lang din mismo sa pailalim na bahagi ng kuweba. Ilang saglit pa ay tulog na ang lahat. Tanging si Artemis lang ang gising, pero naroon siya sa itaas ng puno, nakasandal sa isang sanga, habang binabantayan ang paligid. Naging sobrang madilim ng kapaligiran na tila babagsak ang ulan, pero hindi naman nangyari. Naging malamig lang ang klima, kaya nakatulog ng mahimbing ang lahat. Kinaumagahan ay nagulat sila noong pinagtatapik sila isa-isa ni Artemis. "Artemis, bakit?" tanong pa ni Lino. "Gumising na kayo, may mga grupo ng Drulak sa ibaba." Pagkarinig nila sa salitang Drulak, ay agad nawala ang kanilang antok. "Ha? Nasaan?" tanong pa ni Kulas. "Nasa ibaba, hindi kita mula rito. Pero makikita kung naroon ka sa itaas ng puno. Mag-almusal na tayo para makababa na agad," sabi naman ni Manshu. "Ha? Nababaliw ka na ba? Akala ko ba ang sabi mo maraming Drulak sa ibaba? Bakit tayo bababa?" Sumagot naman si Artemis. "Kasi kaunti lang ang bilang nila. Pero nakaabang sila sa bahaging taniman ng mga Nephalim. Pag sikat ng araw ay siguradong may mga Nephalim na darating sa taniman. At wala silang kaalam-alam na may nakaabang ng mga Drulak sa paligid nila." "Ilan lang ang mga Drulak na nariyan?" tanong pa ni Kansu. 10. "Ispiyang grupo lang yan, pero kaya pa rin nila pumaslang ng isang pamayanan. Kaya tama si Artemis, kailangan nating unahang salakayin ang mga Drulak bago sila sumalakay sa mga Nephalim," sabi naman ni Kulas. "Lino, akala ko ba may kapangyarihan ang mga Nephalim na ikubli ang pamayanan nila sa mga kalaban para hindi madaling makita?" "Oo, tama ka naman dyan, Kulas. Pero kung nasa labas ng teritoryo nila ang nasabing taniman o hindi naaabot ang lakas ng harem, ay makikita pa rin ang kanilang pamayanan." Di sige na pala, kumain na tayo para makababa na rin agad. Tama si Kansu, hindi natin pwedeng pabayaan ang mga Nephalim. Lalo at narito tayo para hingin ang tulong nila. Wika pa ni Kulas. Matapos makapag-almusal, ay nagligpit na sila agad ng pinagtulugan at nagsimula ng ihanda ang sarili para sa pagbaba sa lambak at harapin ang mga naroong mga Drulak. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 245. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.